And so, ayan na guys, ito ang continuation ng aking part 2 dito sa video. Ayan, dito kami ngayon sa Botanical Garden. Ayan guys, ipapasyal ko ngayon sa Botanical Garden. Ito guys, ang Botanical Garden dito sa Baguio City, napakaganda. Ayan, dahil nga panagbanga ngayon ay prepared sila sa kanilang magagandang decoration ng mga flower. Ayan, napakaraming tao at may entrance fee ang pagpasok dito guys for only 100 pesos ang adult at ang mga bata ay 50 at kapag ikaw naman ay residents ng Baguio City, ikaw ay discounted na rin ng 50% off. Ayan, kaya yung mga taga dito mura lang silang nakakapasok dito. Ayan. Pero syempre guys, yung 100 pesos mo ay sulit na sulit at napakalawak nitong Botanical Garden. Ayan, marami kayong makikita dito magagandang flowers. Ayan, na-shock talaga ako guys sa ganda ng mga bulaklak dito. Para kang nasa ibang bansa. Talagang i-compare ang Botanical Garden sa ibang bansa na mapapasyalan. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Ayan, hanggang dun yan sa dulo. Ayan, lilibutin mo ito. Kaya ang pagpasyal dito guys, sa Baguio City ay kulang ang inyong isang araw or 2 days. Kulang. Hindi nyo talaga malilibot lahat. Siguro mga 1 week, lahat nalilibot nyo na. Malilibot talaga. Ayan. Dito pa lang kasi sa Botanical Garden, talaga napakalawak. Kung lahat ng sulok dito ay pupuntahan mo, talagang i-spend ka ng oras. O, ayan, pumasok kami. O, tingnan nyo guys, o, ang ganda. Talagang napakaganda. Relax na relax ang mata mo. O, ayan, marami ka rito makikitang tao, iba-iba. Talagang karamihan dito guys ay galing sa ibang lugar. Kasi sari-saring mga language ang naririnig namin na nag-uusap-usap. O, ito, pumasok kami dito guys. Napakaganda nitong hanging plants nila. Akala ko plastic. Ayan, nung hinawakan ko ay tunay pala. Tunay na bulaklak. Ang ganda. Talagang sabi ko nga sana merong ganito sa bahay ko. Kasi talagang plant lovers ako. Ayan, kaya gustong-gusto kong nung nakita ko to. Ayan, para siyang butterfly na mga nakasabit. O, at kapag inilagay siguro sa isang bouquet ito guys, napakaganda. Hindi naman siya orchids kasi ano siya bugging, parang gumagapang siya. Tapos nakalaylay yung mga bulaklak niya. Ang ganda talaga. Napakalawak. O, ayan, para kang nasa Encantadia kapag dito ka maglalakad. Ayan, ini-imagine ko nga guys, isa ng nasa ano ako nasa Encantadia. Ayan o. Hanggang dun yan sa dulo. Pag hinawakan niya yung bulaklak na ito guys, ano siya, ang ganda. O, tingnan nyo dito naman sa banda dito. O, ito na yung mga iba-ibang klaseng bulaklak na nakatanim. At puro yan tunay. Wala akong nakitang artificial flowers dito guys. Puro tunay. Ayan, talagang tuwang-tuwa ako kasi nga mahilig ako sa bulaklak. Kaya nung nakita ko ito, wow, sabi ko, ang ganda. Kasi nung pumunta kami dito noon pa, hindi ko to na-appreciate kasi medyo, siguro, teenager pa ako at that time. Kaya hindi ko na-enjoy yung mga flowers. Tsaka mas gumanda kasi ngayon. Noon kasi hindi naman ganito talaga kaganda. Okay na rin noon pero mas maganda ngayon. Ayan, kaya masarap balik-balikan. Oh, tingnan nyo guys yung mga bulaklak na yan. Oh, tapos ito meron sila ditong kubo na gawa sa ugat. Oh,
tingnan nyo, pati ang hangin, napakalamig. Talaga siguro itong mga bulaklak na ito pang malamig lang na lugar. Hindi ko alam kung mabubuhay ito sa mainit sa bandang Metro Manila or sa mainit na lugar. Hindi ko alam kung pwedeng mabuhay ito kasi dito naman ang ganda ng tubo nila kasi nga maganda ang klima. Oh, ayan, libot-libot lang kami at makikita ang mga pine tree dito. Ang gaganda, kaya nga tinawag na City of Pines ang Baguio kasi ang pine tree talaga ang ganda. Yan, dito kami sa Filipino souvenir items. Ayan, puro gawa ng mga kababayan natin dito sa Baguio at yung iba siguro galing din sa bandang ibang lugar, ibinebenta. Kaya kung gusto niyo ng mga souvenir, dito lang matatagpuan ang magagandang souvenir. Ayan, dito naman ay mga water lily, may mini tulay. Ayan, siguro ang ganda dito mag-pictorial. Pag magpiprenup, hindi ko lang alam kung pwede dito. Kasi dun sa Bamboo Sanctuary, meron siyang nakalagay na pwede. Pero may naka-schedule na araw kung ano lang pwede. Ayan, dito na kami ngayon sa temple. Ayan, templo daw ito. Filipino-Chinese temple. O, dito kami ngayon. Ayan, ang dami rito mga bata na makikita mo. Hindi ko lang alam kung bakit tinawag na botanical garden. Siguro dahil nga maraming mga bulaklak na kakaiba. At wala kang ibang makikita kundi naman mga bulaklak na iba't ibang klase. Kaya siguro botanical. At talagang garden talaga siya. Kung ganito naman talaga kalawak ang garden mo, ay nako. O yan, dito na kami ngayon. Daming nagpipicture taking dito sa templo na ito. Maghihintay din kami ng oras para makapagpa-picture kasi daming tao. Oh, dito pa ito si Panda. O yan, libot-libot lang kasi napakalawak talaga. Kaya advice ko lang sa inyo, kung pupunta talaga kayo ng Baguio, mag-rubber shoes na lang kayo. Huwag kayo magsusuot ng ibang klaseng sapatos na medyo may heels o mahirap ilakad kasi puro lakad talaga dito. Tsaka paakyat, pababa, ganun lahat. Kaya mag-rubber shoes po kayo. Ayan, baon kayo tubig, baon kayong pagkain, at i-ready nyo na yung inyong mga muscle sa paa na lalakad kayo ng lalakad. At syempre, mag-stay kayo ng mga ilang days. Lalo na yung may mga kamag-anak dito at may mga matutuluyan, ay sulit na sulit kayo kasi kami nga, nag-hotel pa kami kasi wala namang kaming kamag-anak dito. Walang matutuluyan. Kaya nag-hotel pa kami para makapag-stay kami ng 3 days and 2 nights. At dun sa 3 days namin ay hindi pa namin napuntahan ang ibang mga tourist spot ng Baguio kasi kulang ang oras. Ayan. Siguro next time pagbalik na lang uli namin kasi madalas naman kaming pupunta dito dahil meron kami laging sinasadya dito na importanteng bagay. Kaya dumediretso kami mamasyal para masulit namin ang pag-akyat ng Baguio. At dun sa mga nervyos ay ihanda po ninyo ang inyong loob dahil ang pagpasok dito sa Baguio ay maraming bangin, maraming paliko-liko. Ayan. Sige, akyat muna kami dito sa kubo. Parang kubo ito na semento. Ayan. O, diba? Ayan. At matatanaw mo yung baba, ang ganda.
Ang ganda ng ibaba niya. Kitang-kita mo lahat. O, di ba? Nakaka-relax. Kaya pasyalan niyo po ang Baguio kung kayo may time. Kasi sariling atin po ang lugar na ito. Huwag kayong pumayag na hindi kayo makakapasyal dito. Lalo kapag nandito kayo banda sa norte kayong banda nakatira, ay subukan na ninyong pasyalan kahit minsan lamang. Ayan. Huwag kayong pumayag na hindi kayo makarating ng Baguio. Huwag niyong hintayin na senior citizen na kayo or uugod-ugod na kayo, saka pa lang kayo pupunta. Kasi hindi naman kayo mag-airplane kung galing kayo ng Metro Manila lang. O pagka nandun na kayo sa Cebu or Mindanao, syempre, mag-airplane kayo. Kaya kung malapit din lang kayo, nandito kayo sa North, Metro Manila lang kayo, ayan. Try nyo rin pumasyal. Kasi makakalimutan nyo rin naman ang konting problema nyo sa buhay. Masarap mag-relax, guys. Dito naman sa atin sa Pilipinas, ang dami talagang magagandang pasyalan. Hindi lamang sa Baguio. Ayan, maging sa ibang lugar din naman. Tingnan nyo naman yung mga bulaklak. Ang gaganda. Grabe, para kang nakakita ng artificial, pero totoo siya. Yan, may pusa. Next naman, dito kami babanda sa taniman ng mga cactus. Ayan. Ang daming mga igorot, guys. Pwede kang mag-rent ng costume, magpa-picture. Pasok kami dito. Ayan, maraming cactus at iba-ibang uri ng cactus. Wow, tingnan nyo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking cactus kasi laki na ang batya. Ayan, cactus po yan. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa cactus na yan. Although may mga pangalan naman silang nakadikit. Ayan. Tingnan nyo. Iba-ibang klaseng cactus. Meron pang gabing violet. Yan. At itong taniman nila na ito, talagang naka-shield, nakabubong siya. Siguro bawal ito mabasa ng ulan kasi hindi pwede nga ang mga cactus sa sobrang tubig. Tingnan nyo, iba-ibang variety. Siguro galing din sa iba-ibang bansa itong mga ito kasi iba-ibang klase. Tingnan nyo, guys, cactus yan. Parang gulay. Diba? Para ka lang nasa gubat, pero nasa city ka naman. Cactus na may bulaklak. Tingnan nyo yun, parang pechay. Parang, lettuce, pero cactus. Ito parang uod. Cactus yan, guys, ha? Buhay yan. Yan. Ganyan kagaganda ang mga cactus. Pag cactus lover kayo, ay nako. Sulit na sulit kahit na sightseeing lang, kahit nanonood lang kayo at tinitingnan-tingnan, ay sulit na. Yan, may anak na to. Ayan, tumubo. Ganito pala pagka nagsuli yung cactus. Ito, may bulaklak na, guys. Yan. Tapos yung ibang cactus, guys, hindi ko lang maintindihan ba't nakapasok sa eskaparating may salamin. Pwede pala yun. Ito tingnan nyo, parang ahas, pero cactus siya. Ang ganda talaga. Na-relax talaga ako dito. Tuwang-tuwa ako nung nakapasok kami dito. Yan. Ang dami-dami talaga. Iba-ibang klase. Lahat na yata ng uri ng cactus na collection na dito.
First time ko guys makakita ng mga ganitong klase ng cactus. Kasi nakakakita ako, yung pangkaraniwan lang na cactus kasi ako sa bahay meron din eh. Pero eto kakaiba. O, tingnan nyo ito, nakatusok lang pero may bulaklak. O, ayan o, tingnan nyo yung bilog-bilog. Cactus yan. Para silang ano eh, yung halamang dagat, parang ganun. Mga corals, parang corals sa dagat, pero cactus. At bawal hawakan guys. Hindi nila ina-allow na pindut-pindutin. Bawal. O, iba-iba. O, ito, pilipilipit. O, diba? Ang ganda guys. Kayo ba? Nakakita na ba kayo niyan? O, meron kayo sa inyo. Pero bihira ito eh. Bihirang meron dito sa mga bahay-bahay. Ayan, ang ganda oh. O, pwede ritong umorder ng food kapag nagutom sa paglilibot. Meron silang kantin. O, ayan. Ang ganda. Uy, cactus talaga yan, guys. O, tingnan nyo, iba-iba. O, tsaka hindi gaanong basa. Talagang dry sila. Siguro, bihira ito diligin. O, ito cactus, para siyang bulak. Pero cactus, hindi siya matinik. Sa palagay kasi parang may balahibo. Oh, ganda diba guys? Buhay yan ha, hindi yan fake. Oh. Oh, tingnan nyo. Oh, ito iba naman to. Oh. Oh. Oh, yan. Oh. Ay, ganito lang siguro ako. Ay, nako. Masayang masaya ako. Oh, pero hindi naman nila ito binibenta eh. Banda dun sa unahan may mga binibenta po, pero yung ibang nandito wala naman doon. Siguro meron lang talagang mga cactus na binibenta sila, pero yung iba talagang hindi. O ayan, dito pa. O diba? Ang lawak-lawak po ng botanical garden. Kaya sulit na sulit yung pamamasyal mo dito. O, diba? O, yung cactus na ito naman, o, may tinik. May balahibo na, may tinik pa. O, diba? Yung iba nakalagay sa salamin. Hindi ko lang din maintindihan. Sana tinanong ko pala kung bakit ganun. Pwede naman siguro magtanong. Kasi hindi ko rin maintindihan ba't nakapasok sa, sa eskaparating may salamin. O, dito naman guys, ay pwede ka nang bumili ng mga halaman. Ayan. Dito na yung mga ibinibenta. O kami, bibili din kami kahit ano lang mabili namin dito. O, ayan. Kaya lang yung ibang cactus na nandun sa mga display, hindi naman ibinibenta yung iba kasi wala naman dito. Ang mga nandito lang ay yung ibang klase. Ayan. May iba-ibang halaman din. Ayan, may rubber plant. May fortune. Ayan yung bamboo daw na lucky bamboo. O, meron ding mga cactus na binebenta. At kapag bibili kayo ng ganito, dapat alam nyo kung paano alagaan. Kasi alam ko ang cactus maselan. O. O, eto naman. Ang ganda nga nito. O, sabi nila money tree. Tinanong namin yung mama na nagtitinda, money tree daw yun, may mga bungang pang cherry. May snake plants. Oh. Nakabubong din. Siguro, bawal din sa sobrang malamigan. Tapos kapag umulan, bawal siguro mabasa ng sobra-sobra ng ulan. Kaya nakabubong. Pero bakit hindi namamatay? Kasi ang alam ko sa plant, need nila yung sunlight, yung araw. Pero ito namang mga nandito, okay naman sila, pero nakabubong. O yan, may mga cactus na maliliit. Yan, binibenta lahat yan. Yeah, eto na guys, ang pinaka natuwa ako talaga. Orchids guys, buhay na buhay. Yan, binebenta. Yan, tigta 3,000 po ang isa. Murang-mura lang naman po. Ayan, 3,000 po ang isa. May pinakamura dyan, 2,500. Ayan. Tapos,
Yung bagong tubo lang nila is 500, 1,000. O, di ba guys, murang-mura lang ang mga orchids dito. Kaya yung mga orchids lover, pasyal po kayo dito sa Botanical Garden dahil talagang makakabili kayo ng magagandang orchids. O, ayan, orchids yan ha. O, buhay. O. Ay, nako. Ang ganda. O, dito naman tayo bumanda. Ayan, sa mga herb. Ayan, marami rin silang binibentang herb. O, ito guys, buhay yan. Ayan, buhay. O, 1.5 yata yung isa nun. Kasi tinanong namin. O, dito naman, may mga kalamansi, bonsai kalamansi. Ayan, may bunga, napakaliit pa. Hindi ko lang alam kapag itinanim mo na yan, nasa sayo na kung ganyan pa ba talaga siya. Maraming herb. Kapag mahilig kayo sa mga herb, ayan, dito makakabili kayo ng maraming herb, iba-ibang klase. Ayan, cactus pa rin yan. Ganyan lang naman kaliliit, 150. At hindi naman sure kung mabubuhay. Pero dito talaga, ito talagang maganda para sa akin. Biruin mo guys, kung may ganyan ka sa bahay mo, nakapalibot ng ganyan, halaman, ay, naku naman, sulit ka na ah. Ayan, kapag magaling kayo mag-alaga ng cactus, ay bumili kayo. Ayan. Pero ganyan lang kaliliit. Kailangan mabuhay yan sa inyo kapag binili nyo kasi medyo may presyo. O, ito yung iba pang mga halaman na binibenta. Ayan, yung daw parang pine tree na yun, sabi niyo ng nagtitinda, ano daw. Mabango daw yan sa loob ng bahay. Pag inilagay daw yun sa loob ng bahay, babango daw yung bahay. Mostly nakikita ko ito sa mga landscape, sa mga magagandang harapan ng bahay, mga nasa malalaking bahay, ayan. Basta yung green na yan na parang pine tree, mabango daw sa loob ng bahay. Meron silang mga bonsai, ayan. May mga mini bonsai, may mga malalaking bonsai, nasa malalaking paso. O, ito yung money tree, ayan o. Bili na kayo niyan at buenas daw, pampabuenas. Pero syempre hindi tayo dapat nagde-depend sa mga halaman kung paano mabuenas sa buhay. Magsikap. Kung puro naman halaman na pampabuenas ng bahay, matas tamad ka, wala ding mangyayari. Kaya ang buenas, malas yun. Yung maghihintay ka ng swerte, malas yun. Kailangan magsikap ka, maging masipag. Ayan. Masipag kayo sa buhay, madiskarte, huwag umaasa, huwag tamad. Yun ang tamang yun ang tamang paraan ng pag-unlad. Hindi yung iaasa mo sa halaman. Kasi ako guys, hindi ako naniniwala sa swerte. Para sa akin, yung swerte, malas yun. Kasi, ang swerte para sa akin, yung masikap ka. Masipag ka, ganun. O yan, palabas na kami. Ayan, palabas na kami sa Botanic. Dun sa, sa place ng mga cactus. Diretso na kami dun sa cave. At meron dito guys, cave. Hindi ko nga ma-imagine na meron ditong mini cave. O itong mga yellow na ito na mga bulaklak. Eto naman, nakikita ko din ito sa mga highway. Sa mga gilid ng kalsada. Papunta dito sa Baguio, maraming ganun. Nasa gilid lang ng mga kalsada dun sa highway. O ito guys, tingnan nyo. Fuchsia pink, punong-puno. Ang ganda sa mata kapag andito ka, tapos tinatanaw mo siya. Ang ganda sa mata. Yan, diretso lang kami. Talagang
Malawak itong botanical garden. O, iba-ibang kulay. Pero pare-pareho yung halaman. Kaya lang iba-ibang kulay ng bulaklak. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa halaman na ito. Ayan, lakad lang, diretso. O, ito ibang kulay na naman. Baby pink naman. Yung kanina fuchsia. Tapos may orange. Ito baby pink. Pero pare-pareho lang yung kanyang dahon. Ayan, oh. Pag pumasok ka sa botanical garden, para kang naglibot ng buong village. Malawak siya. At walang walang masasakyan dito sa loob. Lakad ka talaga ng lakad. May mga bata dito, ang dami. Tsaka marami kami nakitang mga senior citizen, yung mga naka-wheelchair na pinapasyal talaga nila. O, ayan si Madam. O, di ba? Relax na relax si Madam. O. Siyempre, hindi ko nahihintay na maging senior citizen ako para mag-enjoy sa buhay o mag-relax. Kasi tapos na ako dun sa stage na na yung stage na puro anak ang inatupag. Ayan. Talagang inuna ko naman sila kasi para sabi ko nga, pag nagkaedad ako ng 50, nag-enjoy na lang ako sa buhay, hindi na ako nagwo-work at natupad naman yon. O guys, eto yung mini cave. Ayan, pasok kami. Hindi namin alam kung makakadiretso kasi ang dilim. O, hindi na kami tumuloy. Kasi sabi ko, ang dilim. Wala naman palang ilaw doon. Hindi ko alam kung ano masasalubong namin doon. Balik na lang kami. Tapos yung mga kasunod namin, nagsisigawan. Bumalik din sila. Walang ilaw. Sabi, lusutan lang daw yun doon sa kabilang likod. Exit na. Ay, hindi na. Sabi ko, wag na kaming tutuloy. Ayan, labas na kami. Ayan, oh. Exit na ito guys dahil ilang oras na kaming nandito. Sinaliksik namin, nilibot lahat ang kasulok-sulukan ng botanical garden para hindi kami malulugi. Masusulit yung aming bayad, tsaka yung aming pagod. O, dito guys sa exit, meron din siyang souvenir items na mabibili. Marami din. Ayan, dun pagka nagpapasok ka, dun sa mga bentahan ng cactus, may mabibiling puro halaman. Pag exit na guys, kasi iba ang exit, doon ka na makakakita ng maraming souvenir items na mabibili. Siyempre, bumili kami kahit na ano lang yung makita namin na pang-display, bumili na rin kami para meron kaming souvenir sa pagpunta namin sa panahon na ito. At doon nga pala guys sa entrance, ang daming tao doon. Pipila kayo. Kaya kung kayo pupunta dito, taunin nyo na walang occasion. Kasi ngayon, panagbanga. Yan, kaya maraming turista. Okay guys, next naman sa part 3.